Huwag po kayo magsawa. Isang irit na lang. Next week, may bago po tayong speaker. Amen. Are you blessed, church? Tayo po'y pinagpala ng Panginoon. Ang daming mga empty seats, ano po. Yan ay nagpapatunay, nasa end times na po tayo. Dahil marami ng mga tao na hindi na po sila makikinig ng magandang turo. At mag-incline yan, magpupuntahan sa mga pastors na gusto po nilang marinig upang sa ganun sila po ay mapapacify sa kanilang mga ginagawa. Amen. Are you blessed, church? Amen. At nararamdaman ko po, magkakaroon ng great revival after hearing this message. Again, I would like to request the congregation na tayo po'y tumayo. Amen. Tayo po'y tumayo. Can we worship the Lord? Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Are you ready? Amen. Are you ready, church? Amen. Hallelujah. Excited na ako. I'm really excited. Amen. In the book of 1 Samuel, chapter number 4, verse 2, chapter 4, verse 5, sorry. In the book of 1 Samuel, chapter 4, verse number 5, at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento. Ang buong Israel ay umiyaw ng malakas. Great sounds. Nung dinala ang Ark of the Covenant sa kampamento, ang mga Israelites, sila po ay sumigaw ng napakalakas. Great sounds! Amen. Hallelujah. Nanapat naghinugong sa lupa. Imagine, sumigaw ang mga Israelites. In one accord, thousands. Nung sumigaw sila, even yung lupa na shake. They shout with a great voice of triumph, brothers and sisters. The question is, habang sila ba'y lumalakas ang kanilang mga tinig? Ang question, mga magulang at kapatid, na nais pong emphasize ng iyong lingkod sa oras na ito. May mga great sounds, but walang glory ang Diyos. And we will find out why, mga magulang kapatid. Marami akong nakikita dito with great sounds. They know how to worship God. They know how to clap their hands. They know how to jump and dance sa harapan ng Panginoon. But the question is, ang biyaya ba, ang presensya ba ng Panginoon ay nasa iyo? Anong mali? There's something wrong. There's something wrong sa ating message for today, yung title ng message. We have great sounds without a great God. Can we bow our heads and pray? Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord God. Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name, O God, Lord Jesus. Lord, ang araw na ito ay tinakda mo, Panginoon Lord, para sa aming lahat. We can feel, Panginoon Lord, your holy presence in our midst. We can feel, O Lord Jesus, na may gusto kang i-emphasize, Panginoon Lord. May gusto ka, Lord, hallelujah, na ibigay na mensahe, Panginoon Lord, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. We do believe, Father God, Lord, that this church is the apostolic church, O Lord Jesus. Dito po namin nakikita, Panginoon Lord, the way, Panginoon Lord, na mag-worship, Panginoon Lord. Even, Panginoon Lord, kung paano po nag-worship ang inyong mga lingkod during their times. Lord, we lift our voices, O Lord. We clap our hands with joy. We shout, Lord, hallelujah, with victory, O Lord. And the question is, O Lord Jesus, hallelujah. O minsan, Panginoon, nararamdaman po namin, Panginoon Lord, na ang aming pong mga boses, Panginoon Lord, ay hanggang dinding lamang, Panginoon Lord, hallelujah, sa apat na sulok ng lugar na ito. Hindi namin maramdaman ang iyong presensya, Panginoon Lord Jesus. And right now, Lord Jesus, ibigay mo sa amin, Panginoon Lord, ang iyong mensahe. Anoint us, Father God, Lord, hallelujah. Ang bawat pakinig, Panginoon, ay makinig sa oras na ito. Ang bawat may puso, Panginoon Lord, hallelujah, ibuksan mo, Panginoon Lord, upang malayang makapasok ang inyong mga salita, Panginoon Lord, hallelujah.
upang sa ganun, Panginoon Lord Jesus, malalaman po namin ang iwaga ng iyong kabanalan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan. In your name we pray. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Napakagandang pagmasdan, brothers and sisters, if you are first-timers sa church na ito, gaya po ng ating mga kapatid. Minsan hindi tayo sanay na makita, nagpapalakpakan at nagsisigawan ang mga brethren. There are times hindi natin na-appreciate yung mga ginagawa ng gestures. Yung kanila pong the way they worship God, hindi po kahawig ng pag-worship natin sa ating pong dating church. Maybe sa ating church, tatayo ka lang, then upo, tatayo, upo, tapos may mga dapat kang i-response, ano tawag doon? Please respond, yung mga ganyan-ganyan. And we don't hear the drums, brothers and sisters, sa ating pong mga churches noon. Amen. Even mga guitars, nakakarinig lang tayo, mga piano, mga solemn music, and then hindi tayo aware, brothers and sisters, na yung pong ginagawa natin ngayon, the way we worship, it was ginawa niyan as early as Old Testament. Amen. Hindi po bago ito, mga magulang at kapatid. Hindi po bago. The way King David worshiped God, akala nila siya po ibaliw. Amen. Imagine siya po ay naglulundag, siya po ay ubat-ubad pa, at siya po ay pumapalakpak sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, brothers and sisters, ang ganitong apostolic churches, the way they worship ay kakaiba sa iba't ibang mga dako ng worship service. Way back 14 or 15 years ago, meron po kami ina-attend dito sa Manama na church. Pag minsan kapag nagpapalakpakan, nandun yung sinasabi nating nasa high praise, along the way, dun sa likod, may gumaganon, na pinapa-stop dahil matatapos na yung time. Amen. Come on, brothers and sisters, ang pag-worship sa Panginoon ay unlimited time. Why? Pagdating mo sa langit, mga magulang at kapatid, wala kang gagawin doon kundi magpuri sa Panginoon. Wala kang gagawin doon, sabi nga ng aking may bahay, sa Psalms, chapter number 101, tayong lahat, tayo ay sisigaw. Amen. At magpupuri kay Lord. Amen. Amen po ba? Kaya nga, ang ating church ay apostolic church because even sa Book of Acts, the way they worship ay kakaiba. Sila po ay nag-worship as if, brothers and sisters, ay may mga dinadala. Amen. Huwag kang mahiya. Dahil sooner or later, in Revelation chapter 5, verse 9, may mga awitin tayo later on sa langit, at pupurihin natin ang ating Panginoon. The reason why God gave us this wonderful tongue and mouth, brothers and sisters, kung nandito kayo last Sunday sa ating pong message, amen, is to worship God. Amen. Ginawa ang ating mga bibig upang hindi magchismis, hindi ginawa yan upang kumain ka lamang, lumamon, ginawa ng Panginoon yan para i-worship natin ang Diyos. Amen. Napakadakila, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, binigyan kanya ng mouth to talk to Him, to communicate with Him. Amen. Napakadakila ng Diyos, kaya hindi niya nilimit ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya right now, brothers and sisters, napansin ko rin sa church na ito, every Monday, kapag tayo po ay may mga prayer warriors, we can hear yung mga voices ng mga brethren na sila po ay nagsisigaw and they worship God, as if, brothers and sisters, na nandun yung presence ni Lord. Amen. Amen po ba? Dumating po ba sa time na tayo ay nag-iisa sa isang room at tayo po ay nagsisigaw, and then we are worshiping God in spirit and in truth. Nangyari na po ba yan sa inyo, mga mga kapatid? Nangyari na po ba yan? Lalo na kapag mabigat na yung nararamdaman mo. Amen. Ikaw po ay nagpipraise sa Panginoon, at kulang na lang marinig ng buong barangay, yung ating ibig, yung ating sigaw sa ating Panginoon. Amen. Do you think, brothers and sisters, nandiyan ang presensya ng Panginoon? Siguro sasabihin, yes, of course! Kinakausap mo ang God Amen. But right now, brothers and sisters, God will reveal something to us that not all great sounds
Not all who lifted their voices to God, brothers and sisters, ay nandoon ang Diyos sa iyong tabi. You can fabricate things. You can show the church, brothers and sisters, the way you worship, the way you dance, the way you sing, the way you pray. But at the end of the day, brothers and sisters, kailangan pong tanungin natin ang sarili natin, yung bang presensya ng Panginoon ay nandoon sa iyong puso. You can worship God in lips, but not in the hearts. Marami. Pwede mong lokohin ang iyong pastor, pwede mong lokohin yung brethren, pwede mong lokohin even your wife or your children. Amen. Just to show up na ikaw ay malapit sa Diyos. Amen. But the truth of the matter is, kailangan saliksikin natin ang ating mga puso, brothers and sisters. Tayo po ba ay righteous sa harapan ng Panginoon? Or ikaw ay righteous lamang sa harapan ng tao? We can deceive a lot of people, brothers and sisters. We can deceive. Amen. You can deceive. Kaya, among binabasa ko kahapon ito, brothers and sisters, talaga pong nagrema sa akin na maraming mga tao, hanggang ngayon, they can cry out loud sa kanilang mga shoutbox, sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga Twitter accounts. But the question is, ang presensya ba ng Panginoon ay nandoon sa iyong buhay? Amen. You know, God is merciful. God is faithful, brothers and sisters. Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. But there are certain things in life na kailangan po natin malaman. Amen. We have to be sensitive enough na kapag ba tayo lumalapit kay Lord, nandun ba ang presensya ng Panginoon? Lahat ba ng mga prayers na dinidinig ng Panginoon? Lahat ba ng mga battle natin ay nandun si Lord? Amen. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel chapter number 4, verse 2 to 14. Basahin po natin yan, brothers and sisters, upang sa ganun matapos na po natin ang message. Amen. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Amen. Fasten your seatbelt, brothers and sisters, dahil mabilis po ang pangyayaring ito. In 1 Samuel chapter 4, verse number 2 to 14, at ang mga Pilisteo ay humanay laban sa Israel. Ang mga Philistine, brothers and sisters, ito po yung mga kalaban ng mga Israelites. Yan po ang lipi ni Goliath. Ano po? Talagang ayaw nila ang ating mga man of God, ang ating mga Israel people. At nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nasaktan sa harap ng mga Pilisteo. Come on. Babasahin mo ito, mamamangha ka. Because God is always with Israel. Amen. Ang lupang pangako ay binigay sa mga Israelites, isn't it? Ang mga Israelites, brothers and sisters, malapit po sila sa Panginoon. Sila po ay laging victorious sa lahat ng kanilang mga pakikipagdigmaan. Hindi sila natatalo because God is always with them. Amen. Kahit wala silang gagawin, brothers and sisters, God will always help them in the times of trials. Amen. Sa puntong ito, in the book of 1 Samuel chapter 4, nakita natin, nasaktan sa harap ng mga Pilisteo ang mga Israelites. Amen. What's wrong? Amen. Of course, kapag natatalo ka, brothers and sisters, may problema. Amen. Dati malakas ka sa gawain. Ano po? Ikaw ay malakas. Pinapakita mo sa mga pastor mo everyday. Nandito ka sa church. Then one day, mababalitaan, ikaw ay nagkukulong na lang sa kwarto mo. Ayaw mo nang even ma-mention ang church na ito. Ayaw mo man even makita ang pastor mo. Amen. Nangyari po yan. Nasaktan sa harap ang mga Pilisteo. At kanilang pinatay sa ukbo sa parang ay may 4,000 lalaki. Imagine. Matindi ang gera. 4,000, nawala. And next verse, verse 3. At nang ang bayan ay dumating sa kampamento, ay sinabi ng mga matanda sa Israel, bakit sinaktan tayo ngayon ng Panginoon sa harap ng mga Pilisteo? Ating dalin sa atin ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa silo upang mapasagitna natin yaon at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Imagine, nagtatanong sa sarili, bakit tayo natalo? There's something wrong. So, meron pong may tumayo doon. Sabi niya, karoon siya ng suggestion. Pwede ba ako mag-suggest? Alam mo, way back sa history, during the time of Joshua, ang Ark of the Covenant ay dinadala yan during their battle. At nananalo sila. Why don't we put again the Ark of the Covenant sa harapan natin at siyak mananalo tayo? Amen. Amen. Yun ang iniisip niya. Napakagandang desisyon. Ano po? Because previously, they won the battle. And now, the problem is, nag-focus sila doon sa Ark of the Covenant at hindi sila nag-focus sa Diyos na may lala ng langit at lupa. Yan ang nangyayari.
Kung sino-sino yung tinataas natin sa ating mga buhay. Tinataas ko si sister, si brother, dahil nung wala akong pera, siya ang nag-provide sa akin. Hindi mo alam na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng conviction para pairamin kanya. Amen. Pag minsan, nagdudwell tayo sa mga blessings, hindi po sa blesser. Amen. Di po ba? Pag minsan binibigyan natin ng alaga, yung mga blessings na binibigyan ng Panginoon, pero yung nagbibigay mismo ng blessing, ay dinidisregard po natin. Amen. Totoo po ba yan o hindi? Totoo yan, mga magulang kapatid. Kaya huwag tayong magmalaki sa Diyos. So itong mga Israelita, sabi nila, come on, nananalo sila. Tingnan natin yung track record. Wala bang loss? Wala bang loss? Palagay ko, ngayong 1 loss na tayo. Let's go back sa history. Maganda. Di po ba? Maganda. May sense yung pong sinabi niya. Ako ay nagbibigay lang ng suggestion. Ngayon, ang sabi nila, ating dalhin sa atin ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa silo upang mapasagitna natin yaon at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Next verse. In verse 4, sa gayo'y nagsugo ang bayan sa silo at kanilang dinala mula roon ang kaba ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo na naupo sa gitna ng mga kerubim. At ang dalawang anak ni Eli, si Ofni at ni Phineas, ay nandoon sa binabantayan ng kaba ng tipan ng Diyos. Imagine, brothers and sisters, nandoon ang propeta ng ating Panginoon. Amen. Nandun po yung dalawang anak ng propeta ng ating Panginoon. Kung matatandaan nyo, si Eli po ay siya ang propeta na ginamit ng Diyos upang nandun po si Samuel na lumaki sa kanyang piling, isn't it? Si Eli, brothers and sisters, ang ginamit ng Diyos upang i-mold si Samuel na lumaki sa sambahayan ng ating Diyos. At si Eli, meron po siyang anak, si Ofni at si Phineas. At nandoon, binabantayan ng kaba ng tipan ng Diyos. So yung dalawang representative na anak ni Eli nandoon, si Ofni at ni Phineas. Nandun sila. Kasama nila yung Ark of the Covenant. Amen. Palagay ko, brothers and sisters, yung dalawa na nandoon, plus minus, ang kanila pong history, ang track record ng dalawang ito, ang kanilang tatay ay si Eli, amen, ay propeta ng Panginoon, ay karapat-dapat silang dalawa na manguna sa Ark of the Covenant. Amen. So what happened, brothers and sisters? Nandun yung excitement ng buong church. Nandun yung excitement ng buong kapisanan. Nandoon yung victory nararamdaman nila. Nandito yung power natin. Nandiyan ang Ark of the Covenant checklist. Yes, nandiyan ang 2 man of God na anak ni Eli. So ano pang kailangan natin? Lusubin na natin ang problema. Amen. Confident na sila, mga magulang at kapatid. Ano pang hihilingin nila? They lost the battle without the Ark of the Covenant. They lost the battle without the 2 sons of Eli. So why don't we put them together? May malakas tayong man of God, may malakas tayong mga Israelites, mga sundalo, meron tayong Ark of the Covenant. Ano pang hihingin natin? Ngayon, in verse 5, tingnan po natin, brothers and sisters, yung excitement nila. At nakakaba ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento. Nandyan ang magandang entrance. Woo! Ang buong Israel ay umiyaw ng malakas na iyaw. Sorry kung natutulog po. Ipagpamanin niyo. Hindi ko mapigil eh. Hindi ko mapigil. Amen. Umiyaw sila. They are very excited na naghinugong sa lupa. Imagine how many thousands of people. Nandun sila. Tinitingnan nila yung Ark of the Covenant. Tinitingnan nila si Ofni at saka si Phineas, naglalakad. They are very proud na silang tinitingnan ng mga tao. Come on, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? May nakakalimutan ka, brothers and sisters. Pag minsan masyado tayong confident, in a sense that tinataas natin ang ibang mga tao sa ating mga buhay. Nakakalimutan natin na may dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na may dakilang Diyos na ibigay natin sa Kanya ang papuri at pagsamba. So what happened when they saw the Ark of the Covenant, mga magulang kapatid na parating, nandun si Ofni, nandun si Phineas, brothers and sisters, they are shout with the voice of triumph. Sila po ay nagsisigaw ng great sound. Sila po ay umiyaw ng malakas na iyaw na naghinugong sa lupa. Ngayon, kapag ikaw nagsisigaw ng ganyan with a great triumph, brothers and sisters, make sure na ang Diyos ay kasama mo. What happened? In verse 6, at nang marinig ng mga Pilisteo, Satan heard. Nandito ka, umihiyaw ka, nagpe-praise the Lord ka, nagpe-testimony ka,
Kapag nagte-testimony ka dito na fabricated na testimony na hindi naman talaga nangyari, tapos talagang maganda para lang mapurihan ka ng tao, nandiyan ang diablo naghihintay. Naghihintay. Or hindi, nandiyan sa tabi mo, binubulong ka niya. Ay, ganun ba? Sige, yabang-yabang mo, ha? Isang patibong lang, yari ka na. So, ang mga Pilisteo, narinig nila yung malakas na hiyaw at napagsabi, ano ang kalugan ng ingay nitong malakas na hiyaw na kampamento ng mga Hebreo? At kanilang natalastas na ang kaba ng Panginoon ay pinasok sa kampamento. Wow! Narinig nila ang mga boses ng mga Hebreo, brothers and sisters. Narinig ni Satan, narinig ng mga Philistine, brothers and sisters, ang hiyaw, ang sigaw. Eh, parang nasira ng ulo. Ah! Praise the Lord! Hanggang sa Sitra, narinig ang boses mo. Kung walang nalang, kapag na-praise the Lord ka, abot yung kamay mo sa dingding na ito. Ano po? Hindi mo nalalaman na si Satan ay nakikinig at nag-a-analyze. So ano nangyari, brothers and sisters? Nalaman ng mga Pilisteo na umiiyaw sila with a great joy, with a great triumph because they claim already the victory. Amen. Siyempre, matatakot si Satan. Manginginig siya. Of course, kakalabanin niya ang King of Kings and Lord of Lords. Next line, in verse 7. At ang mga Pilisteo ay nangatakot. Natakot sa Satan, brothers and sisters. Sapagkat kanilang sinabi, ang Diyos ay pumasok sa kampamento. At kanilang sinabi sa aba natin, sapagkat hindi pa nagkaroon ng ganyang bagay kailanman. Wow! Natakot. Dapat nga matitremble si Satan eh. Prove. Amen. So verse 8, anong nangyari? Anong ginawa po ng mga Pilisteo? Sa aba natin! Sino ang magliligtas sa atin sa kamay ng mga pangyarihang mga Diyos na ito? Ito ang mga Diyos na nanakit sa mga taga-Ehipto na sari-saring sanot sa ilang. They know! The Philistines know that the God that they worship is the most powerful God. Walang imposible sa Diyos. Amen. Na sinasamba ng mga Hebrew. They know the history that the God that they worship, brothers and sisters, is the same God na sila po'y harapin nila. And next slide, kayo'y magpakalakas at magpakalalaki. Hindi next slide, ibalik mo. Next verse pala. Kayo'y magpalakas at magpakalalaki. Mga kampo ng diablo. This is a battle. Nandyan na. Habang nasasalita ka dito, no? Oh, sumisigaw ka. Nandyan na ang mga diablo. Naghihintay na sa'yo. Ready for battle. Magpakalakas at magpakalalaki o kayong mga Pilisteo upang kayo huwag maging mga alipin ng mga Hebreo na gaya ng naging lagay nila sa inyo. Kayo'y magpakalalaki at magsilaban. Remember, brothers and sisters, in John chapter 10, verse 10, dumating ang kalaban dito to kill, to steal, and to destroy your life. Amen. Yan ang main purpose ni Satan. Bakit ka nahirapan sa buhay mo? Bakit maraming pagpapalang nawawala sa'yo? Bakit may nawawala yung dati mong spirito na nanaan sa'yo? Na ikaw ay dating mainis sa gawain and at the end of this week, brothers and sisters, ikaw ay nanghihina because Satan knows. Amen. Tuso si Satan at alam niya ang mga weapons ng mga man of God. Amen. Kaya nga, make sure, brothers and sisters, kapag ikaw ay sumisigaw sa harapan ng kampamento ito, sa harapan ng church na ito, make sure that the presence of God is with you. Amen. You can say whatever you want. You can fabricate things. But at the end of the day, you have to search your heart kung ikaw ay righteous sa harapan ng Panginoon. Because whenever you have a great voice, brothers and sisters, in this church, ang mga diablo sa iyong mga paligid, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo, sa trabaho, name it, brothers and sisters, ang diablo ay magpiprepare ng battle against you. Amen. So anong nangyari dito? Ang mga Philistine, sila nagpakalalaki. Sila po ay nagsanay at sila ay ready for battle. In verse 10, ano po nangyari? Mga kapatid, ang mga Pilisteo ay nagsilaban at ang Israel ay nasaktan. Wait a minute. We read the book. We came back, ano po, sa history na nangyari na Ark of the Covenant. Kapag yan ay kasama mo, kapiling mo, na nanalo ka sa battle. Nandyan ang dalawang anak ni Eli. Consider them as a man of God or men of God. Nandyan ang ating mga troops na napakalakas. Ang sabi po ng verse 10,
ang mga Pilisteo ay nagsilaban sa mga Israelita at ang Israel ay nasaktan. Come on. Come on, Lord. Nagsisigaw ang mga Israelites. They worship, brothers and sisters. They cry with a voice of triumph. They claim the victory. Ginamit nila yung Ark of the Covenant, your holy presence, Lord. They claim na nandoon sa Ark of the Covenant. Anong nangyari? Mali ba yung ating pagkabasa? No! Nasaktan sila! At tumakas ang bawat isa sa kanila sa kanyang tolda at nagkaroon ng malaking patayan sapagkat nabuwal sa Israel ay 30,000. Ano sa English ang 30,000? 30,000 plus 4,000 kahapon. 34,000 in 2 days. Sapat ba yan? Nasaan ka, O Lord? Yung 34,000 o 30,000 may naghihintay na pamilya sa kanila. Lord, nasaan yung puso mo, Lord? Yan ang mga speculations. Yan yung mga mga chismis. Ay, hindi na ako pupunta, hindi na ako sasamba. Ganun naman ang Diyos. Kung kailan ako lumalapit sa Kanya, nagsisigaw ako kahapon sa prayer warrior, nagsisigaw ako. At the end of the day, pag-uwi ko, ako'y talunan. 30,000. Hindi biro-biro yan. Sinong sisisiin mo? Marami siguro sa atin dito, 98% sisisiin nyo ang Diyos eh. There's no such thing na pwede mo sisiin ng Diyos. Okay, sige, sisihin mo yung Ark of the Covenant. Anong kinalaman ng Ark of the Covenant? Anong kinalaman ng dalawang anak ni Eli? Sandali. Baka may kinalaman yung dalawang lalaki na nandoon sa harapan ng Ark of the Covenant. Let's see. Ang masakit pa, natakot ang mga Pilisteo sa Ark of the Covenant, isn't it? Ang ginawa nila, sa verse 11, at ang kaba ng Diyos ay kinuha nila. May precious gem dito. May black magic. Name it. Swerte to. At ang dalawang anak ni Eli, si Ophni at Pinis, ay pinatay. Wow. One day, masyado tayong confident. Masyado tayong aggressive, radical, showy, showbiz. Kapag napresaya, may nakakita ba sa akin? Ay wala, mamaya na lang. Sana, spatan ko si Pastor pag nakita ko. Ayan na si Pastor. Lord, hallelujah. Mga hypocrite. Minsan, the way they worship, napakaganda. Pagdating mo sa bahay, kung kapitbahay mo sila, narinig mo, umaga pa lang, put together yung words na bad. What went wrong? Come on, church. What went wrong? I know you were in the same boat. There are things, brothers and sisters, nag-worship tayo, kulang na lang, iiyaw tayo, yung sipon, yung luha, magmi-mix together, brothers and sisters, to please God. Tapos kapag magkikipagbattle ka sa problema, talunan ka pa rin. At sinisisi natin ang Diyos. Sinisisi natin yung Ark of the Covenant, sinisisi natin si Eli, yung mga anak ni Eli. Sino na lang sisisihin natin? Pero hindi natin tinatanong yung sarili natin. Hindi mo minsan tinanong yung sarili mo. Totoo ba? Totoo ba yung pagsamba mo kay Lord? Walang problema kay Lord. Walang problema sa Ark of the Covenant. Walang problema. Pero, Lord, nangyari na 30,000 men namatay. Wow. Next verse, in verse 12. At tumakbo ang isang lalaki ng Benjamin na mula sa Ukbo at naparoon sa silo ng araw ding yaon na may barong hapak
at may lupa sa kanyang ulo. So meron pong isang patutot, isang spy. Nung nakita niya, 30,000, nandoon, binilang niya. 29,900, 29,999, 30,000, tumakbo siya. At anong gagawin niya? Of course, ito po ay horrible report. Come on. May mga naghihintay. Yung mga mahal mo sa buhay, naghihintay sa call. Kumusta yung interview mo? Kumusta sila po ay nag-expect. Because sinabi mo na, I climbed! Anak, huwag ka masyadong, hindi, I climbed in Jesus! Papasok ako, magiging manager ako, magiging executive ako. Name it! Name it! Wala namang problema kung maging positive tayo Walang problema kapag kiniklaim natin But make sure, if you claim yung mga victory, ang Diyos ay nasa iyo. Nandun ang pasya ng Diyos, hindi yung pasya mo, kundi yung pasya ng Panginoon. As the Spirit leads, sasabihin mo, if God permits or if God's will, amen, so be it. Amen. Hindi mo man sinabi sa mga pag-pray nyo ako, hindi. Madali lang yung interview dali-dali, +1 lang, equals 3. Anong kahirap-hirap doon? Masyado kang mayabang Masyado kang mayabang, confident. So anong nangyari? Ngayon, may horrible report. Anong ginawa? Verse 13. May tumakbo at nang siya'y dumating, narito si Eli ay nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay. Nandoon siya. Umiingi siya ng report. Amen. Wala pang signal ang ABS-CBN, ang GMA News that time, brothers and sisters. So verbal lang po ang report. Amen. Sapagkat ang kanyang puso'y nanginginig dahil sa kaban ng Diyos. Sabi ko na nga ba, kasi bad talagang itong brother na ito, nagsuggest siya ng ikakapahamak Hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon. Sila lang naman ang nagkusang mo ilagay yung Ark of the Covenant Walang go signal ang mga prophets of God, ang mga man of God. Anong ginawa nila? Para lang maging showy, para magandang makita, para maganda ang mangyayari, sila mismo ang nag-modify kung paano sila nagpag-battle. They don't even pray to God. Amen. And ask wisdom about it. So anong nangyari? Nandoon si Eli, nagbabasa ng dyaryo. Wala pa palang dyaryo noon. So nagbabantay siya sa upuan. At nakita niya tumatakbo itong taong ito. At ang sabi niya, brothers and sisters, at ang tao ay pumasok sa bayan at saysayin ang mga balita. Ang buong bayan ay humiyaw! Kanina, kahapon lang, siya po'y nagsisigaw ng with a voice of triumph. Kinabukasan, umiyak sila. Nang sila po ay numaraing, umiyak na may umiyaw, na kalungkutan. Nangyari na po ba yun sa inyo? Kahapon malakas ka? Kahapon, nag-worship ka, lakas-lakas ng boss mo, you claim it, and the day after na ginawa mo yon, umiiyak ka na hindi kagalakan, iyak ka na may kapanglawan. Nangyari na po ba yan sa inyo, brothers and sisters? Amen. Tumatango lang. Tumatango, baka po mabubutas yung inyong dito, Amen. Nangyari na yan sa atin, brothers and sisters. Walang exempted dyan. Nangyari yan. One day, ikaw ay masaya. The other day, yung gaano kasaya ang naging bad trip ka the following day. I'm using the word bad trip. Dahil yan po kusang ginagamit even Christians. Amen. Ay, bad trip ako ngayon. Kahapon, ganyan-ganyan. Ngayon, bad trip ako. Nangyayari po yan. Amen. Nanginginig siya. At nang umiiyaw na po ang mga Israelites, ang mga Hebrew, in next verse, in verse 14, anong nagsabi? At nang marinig ni Eli ang ingay ng hiyawan, ay kanyang sinabi, ano ang kahulugan ng kaingay ng gulong ito? At ang tao ay nagmamadali at naparoon at sinaysay kay Eli. So sinabi niya, nakarinig ako ng hiyaw. Sandali, kahapon, iyaw nila, victory. Victory, victory. Pustahan pa sila Ano ka, Pacquiao o Bradley? Siyempre, Pacquiao, number 1. Hindi. Ikaw para kang hindi Pilipino. Hindi, alam ko matatalo si Pacquiao. Sinabi ko na yan. Hindi. Lakas, speed. Okay. May pustahan pa. Even Christians, nagpupustahan. Even dito, may nagpupustahan. Okay, nag-react. Good. So what happened, brothers and sisters? Anong nangyari? Kahapon, ang iyaw nila sa voice of triumph. Masaya. Siguro nag-celebrate pa sila. Siguro nag-iinuman pa. Yeah! Walang binatbad yan. Nandiyan na yung Ark of the Covenant. Nandiyan na yung anak ni Eli. Mga anak niya, mananalo tayo. Di ba, hindi tayo mamamaya ng Panginoon. Nagko-quote pa sila. God will never leave us, never forsake us.
Narinig pala ng drum. Sumasayaw pa sila. Yaw! Kinabukasan, iba naman version ang narinig ni Eli. Nung narinig niya, sandali, iba yata yung narinig ko. Umiyak. Baka voice ako nito. Ito yung tears of joy. Ano nangyari? Nagkukulong na, nagsasalil na. Ayoko na mabaikan. Nag-Great Commission na. Ayoko na. Kung kailan ako nag-attend dyan, doon dumami ang mga problema ko. Kung kailan ako nandyan, dumami ang mga chismis. Ang dami mga chismoso sa church. Tandaan ninyo, ang tunay na church, maraming ginagamit ng diablo. Buti pa sa church namin, ang tahimik nila. Hindi naman sila magkakakilala. Hindi. Sa totoo lang, punta ka dyan sa Manama, nagkikipag-peace be with you, hindi mo naman kilala, peace be with you. Wala ka naman kasalanan sa kanya, hindi mo naman alam pangalan niya. Pero praise God, kaya na tayo kakaunti, magkakakilala tayo, di po ba? Mamaya pa magpapakilala kami isa-isa. Amen, sa ating mga bisita. I hope hindi po ito yung last at first na kayo po'y makaka-attend dito. You will enjoy the Word of God, mga sisters. Amen. Every week, maraming mga bisita. And I praise God, si brother, bumalik siya. Ano po, last week nandito siya. I'm not expecting him to come, but God convict him. Amen. Yung kasama mong sa lalaki, nakalayong tikulit. Nakalayong, Nayong kinulit. Okay, whatever. Nakalayong yung phone. Amen. And you are really blessed, brothers and sisters, dahil kasama po kayo ngayon. And you will find out, brothers and sisters, na hindi lahat ng mga sigaw, hiyaw, amen, inandoon ang presensya ng Panginoon. Kaya maging sensitive po tayo. So, ano nangyari? Let's move in verse 17. Mag-jump tayo. Skip. In 17 to 22. At siya na nagdala ng balita ay sumagot at nagsabi, ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan. At pati ng iyong dalawang anak, si Opni at ni Pinis, ay patay na. At ang kaban ng Diyos ay kinuha pa. Saan ka pa, brothers and sisters? Ikaw nakikinig lang, nag-expect ng good news. Pagdating, hindi lang namatay ang 30,000, yung dalawang pang anak na lalaki. Wala ka ng ibang anak, kundi yung dalawang anak mo. Sasabihin, patay na. Hindi lang yon, kinuha pa yung Ark of the Covenant, package deal. Package deal. Naalala niyo, nanonood kami ng TV na may bahay sa TV Patrol. Yung nanay, inutusan niya yung 3 niyang anak na maglaba, sa gubat, sa sapa, sa ilog. Wala nang anak na bumalik. Lahat yung 3, patay. Ay, mababaliw ka siguro. Mababaliw ka, di po ba? Oo naman. Ito, he's a prophet of God. Yung report na narinig niya, 30,000 namatay, kahapon 4,000. Hindi lang yun, yung 2 mong anak namatay. Anong nangyari, brothers and sisters? Si Eli. Eli, what's wrong? Amen. Anong nangyari? Next verse, in 18. At nangyari na kanyang banggitin ang kaban ng Diyos na siya'y nabuwal! Pati yung Ark of the Covenant! Ano nangyari? Nadulas siya. Nadulas ba? Nahulog. At siya'y nabuwal sa likuran, sa kanyang upuan, sa dako ng pintuang bayan. Sa stress niya, natapilok. At nabalian siya ng leeg. At siya'y namatay. Sapagkat siya'y lalaking matanda at mabigat. Kaya mga overweight, ha? At hinatulan niya ang Israel na 40 taon. Ano pang news? Puro bad news. Puro bad news. Namatay na yung 30,000, namatay yung 2 anak, at nung nabalitaan pa, namatay. Nabuwal. Isang araw. What happened? Hindi ba kahapon, joyful tayo? We're singing praises. We are worshiping God. Tayo nagpupuri na may kagalakan. Tapos, ang bibigyan ng Panginoon ito, it's unfair. It's unfair. Huwag kayong sabing amen. Walang unfair kay Lord. May purpose si Lord. Kung bakit nangyayari yan. Try to think of it.
Nagbabasa lang tayo pero nararamdaman natin yung dalamhati, nararamdaman natin yung lungkot, nararamdaman natin yung simpatya ng mawalan ng anak, na mawalan ng mga kapitbahay, 30,000. Kahapon sa Palawan may nalunod lang na 5 tao. Lahat ng bayan na nakatuon sa Palawan, 5 lang yun. Pero ito, come on, 30,000. Hindi lang yun. Yung man of God na si Eli, 2 anak niya namatay. At nung nalaman niya yung kwento na nangyari, pati siya nabuwalan, namatay! Hindi pa nagtatapos dyan. Next verse, 19. At ang kanyang manugang, lahat ng manugang magsabing, praise the Lord. Amen. Yung manugang na asawa ni Pinis, di ba namatay yung asawa niya? So yung manugang, siya po ay buntis na kagampan. At pagkarinig niya ng balita na ang kaban ng Diyos ay kinuha, at ang kanyang biyanan at ang kanyang asawa ay patay na, ay yumukod siya at napanganak. Nagkaroon siya ng preterm labor. Sa sobrang stress, sa sobrang problema, imagine, buntis siya. Yung pressure niya, siguro tumaas yung pressure niya. So yung kanyang bata, yung placenta niya, nabugbukan ng maraming tubig, ng dugo, tumaas ang pressure, na-separate yung placenta niya sa kanyang matres. Ano nangyari? Placenta previa, o placenta eccrita, o placenta abruptio placenta, name it. Napanganak siya sa walang oras. Ang June niya next month. Pero kabuanan niya, okay, let's say, kabuanan niya. Hindi pa niya due. Pero dahil sa stress siya, narinig niya yung report. Namanglaw siya. Yung asawa niya patay. Biyanan niya namatay. Yung mga kapitbahay niya, yung mga asawa niya umiiyak. 30,000 namatay. Ano mangyayari? Napakanak siya. Dumugo. Parang pelikula, no? Dugo. Anong nangyari? Yumukod siya at napanganak sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. Next slide. Verse 20. At nang mamatay na siya, namatay siya. Namatay. Ay sinabi sa kanya ng babae nakatayo sa sipin niya, huwag kang matakot. Oy, ginigising niya. Hey, wake up. Oy, hey, wake up. Are you awake? Airway. No airway. Breathing. Walang breathing. Circulation. Walang pulse. Ang sabi niya, sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki, ngunit hindi siya sumasagot o inalumana man niya. At ay, pero may narinig silang bata. Ha? Ibon? Ha? Agila. Uwak. Bata naman. Namatay yung babae. Siguro po nagkaroon ng massive bleeding. Nagkaroon ng internal hemorrhage. Nagkaroon ng hypoglobinemia o nawalan siya ng dugo. Hypovolemic shock. Hindi ready. Yung midwife nila, yun, umiyak. Tinatawag yung midwife nila. Oy, Aling Rosa! Nanganganak! So dali namatay yung asawa ko, kaya mo manganak! So walang nag-attend sa kanya, tumatawag sila ng doktor, lahat busy. Ay mga doktor namatay kasama sa 30,000. So, unresponsive namatay ng anak. So, in verse 21, ano pong sabi sa Bible? At ipinangalan niya sa bata ay Ichabod. Lahat magsabing Ichabod. Ang sinasabi, ang kalwalatian ay naiwalay sa Israel. The glory of God left Israel. Ang presensya ng Panginoon ay umiwalay na sa Israel. Sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha at dahil sa kanyang biyanan at sa kanyang asawa. It was tragic, brothers and sisters. It was very tragic. Amen. In verse 22, ang sabi po sa verse 22, at kanyang sinabi, ang kalwalatian ng Diyos ay naiwalay sa Israel sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha. In one day, napaka-tragic na nangyari. Napaka-tragic na nangyari. They cry out with a loud voice. They worship God. They praise God. They shout with a voice of triumph. In the day after, as if walang nangyari. Hindi ka na makakatayo.
Hindi na kita makikita next week dito na mag-aat. No. Number one, sigurado si sin mo ang Diyos. Alam mo, ginagawang magic ang room na ito eh. Attend ako ng prayer warrior ngayon. At pag nag-attend ako, ang Diyos ay malulugod siya sa akin at bukas na bukas din yung design ng puso ko ibibigay ng Panginoon. Period. Ginagawa natin ginagawa natin parang magic room eh. Yung paglabas natin, kasam! Anong pinapipray mo? Gusto ko, gumawa po ako. Pareho pa rin po ang dati. So yan ang nangyayari, mga magulong kapatid. Napaka-tragic. Siguro, some of you, you read this book. And some of you, this is the first time na may nangyari pa lang ganon. Amen. At nangyayari magpahanggang ngayon sa ating mga buhay. And we are not only sensitive sa mga nangyayari sa ating mga buhay. What went wrong? Ito yung gusto kong malaman natin ngayon, brothers and sisters. What went wrong? Anong nangyari? Bakit inallowed ng Panginoon ang ganyang bagay? May pangyayari. Huwag kang magtatanong kung bakit nasalanta ng bagyo. Ano yung lugar sa atin sa Pilipinas? Yung flash flood. Recently lang, last year, yung flash flood. Hindi Ondoy. Sendong or? Sa Mindanao, part ng Mindanao. Cagayan ba? Cagayan de Oro. Nung na-wipe out yung isang bayan doon. And kung kukunin mo pala yung history, yung bayan ngayon, mga drug pusher pala. Ang mga nandoon sa lugar na yon. I forgot the name. But some of you, again, masisira yung inyong mabubutas inyong ang inyong neck. Nangyari yon. Lahat, dami natin, ba't inalaw ng Panginoon yan? Come on! Saliksikin natin bago tayo mag-judge. Bakit inalaw ng Panginoon ang pangyayari? May dahilan! Ano ang dahilan? Let's move in chapter 2. Anong dahilan? In 1 Samuel chapter 2 verse 12. Ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Yan. Yung dalawang anak ni Eli na nakita nyo na nasa harapan ng Ark of the Covenant, sila yung mga hamak na lalaki. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. What? Sila'y lumaki sa church. Kasama nila yung kanilang propetang si Eli, yung kanilang tatay. Tapos hindi nila nakikilala ang Diyos. So anong ginagawa nila sa church? Anong ginagawa mo sa church? Nag-a-attend ka dito tapos hindi mo pala kilala ang Diyos. Na alam mo ang Diyos ay tatlo. May problema. Nakukuha nyo na ngayon? May problema pala. Yung dalawang lalaki na pinauna ninyo, mga wicked. Yung dalawang lalaki, showmanship, mayayabang, kunwari, bless sila, kunwari mga holy. Ngayon pala may mga ginagawang hindi kalooban ng Diyos. Because of them, 40,000 o 30,000 namatay. Yes! Brother Chris, gusto mo sabihin kung nangangalo niya ako, damay ang buong pamilya ko? Yes! Ako naman na nagkakasala, ganun ba? Huwag mong i-justify yung kasalanan mo. Kaya pala, nung may kabit na ako, sorry sa word, pero masakit ang kabit. Masakit ang kabit. Kabit ka lang. Masakit yun. Kapag kabit ka pala, nadadama yung buong sabay. Yes! Ganun ba? Yes! Ano nangyari? Yung dalawang ginamit nila na anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Nag-aating yan ng church, brother! Lumaki yan sa loob ng church! Pero hinamak ang Diyos, hindi nila nakikilala. Next verse. In chapter 2, verse 22-23. Si Eli nga ay totoong matanda na at kanyang nabalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel. At kung paano sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisaran. Imagine, mga sisters niya, sinisipingan. They are fornicating. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, nasisiping na. May asawa ka, nakikisiping ka sa may asawa. That's adultery. Ang
masakit pa, nasa gawain pa sila. Tapos pag nakita mo sila, the way they worship, ay, mabibless ka! Pero kapag tagip silim pala, karumalduman ang ginagawa nila sa harapan ng Diyos. Ngayon sabihin mo, unfair ba ang Diyos? Unfair ba ang Diyos, brethren? Kaya nangyari yun, tanungin mo ngayon ang sarili mo. Nag-worship ka, nagtatas ka ng kamay, tapos paglabas mo dito, karumalduman ang ginagawa mo. Tapos kapag nagkaletse-letse ang buhay mo, sinisisi mo ang Diyos, sinisisi mo ang pastor mo. Pinag-uusapan niyo pa kami. Ay, mga paminagilan niya, mga chismoso, mga chismosa, ay, gano'n. Hindi po na sila nakikinig. Ano ba? Name it. Akala niya hindi namin alam. Alam namin. But the truth of the matter is, brothers and sisters, bago kayo mag-judge, tignan niyo muna yung kalagayan ng mga tao na ginagamit sa Ark of the Covenant ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayang ito ang inyong mga masamang kilos. But the thing is, si Eli hindi niya kinorek. Si Ophni at si Phinehas, he did not even bother to correct them. Tinolerate niya ang kanyang mga anak. Okay lang ngayon, anak. God is faithful. 1 John 1:9. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us. Okay. Okay, walang problema eh. But the problem is actions without works is dead. Kung nagkakamali ng kapatid mo, sabihin mo nagkakamali siya. Huwag mong itago. Rebuke them with love. Rebuke them with love. Ano pa? In verse 34 ng chapter 2, at ito ang naging tanda sa inyo, binalaan na siya na darating sa iyong dalawang anak, kay Ophni at kay Phinehas, sa isang araw sila'y kapwa mamamatay. Sinabi na Nagbigay na ng warning si Lord Ang mahihirap, sino ka ba? Mali yung prophecy mo sa akin. Hindi ko tatanggapin yan. Ang galing-galing nga mag-worship ni Ophni isang pinakamagaling na instrumentalist sa ating church. Si Phinehas, ang ganda yung kanyang boses, ang galing. Mala angel ang kanyang boses. Many are blessed kapag siya kumanta sa ating church. Ay, ang ganda, parang anghel. Pero hindi nila alam. Itong dalawang brother, the Mario brothers, may ginagawa pala. Ngayon, unfair ba si Diyos? Ang Diyos? You can have a great voice without a great God. Gano'n man tayo kasigaw na sigaw sa church na ito, kung ang presensya ng Panginoon ay wala sa buhay mo, yan ang mangyayari. Wake up, church. Ang pagsamba ay hindi laro. Ang pagsamba ay hindi dahil obligado ka lang na sumamba. Ang pagsamba ay hindi para lang makita ko ni Brother Chris, ni Pastor Resting, o ni Brother Marvin, or whatever. Nag-attend ako sa Don Watts para ma-praise ko lang ang praise and worship. Tandaan mo, ang kaligtasan ay personal. Kapag in love ka kay Jesus, no matter what na nangyayari sa church, you don't care. Dahil pumupunta ka sa church, hindi para sa tao o para i-please mo. Pumupunta ka sa church para makinig ng salita ng Panginoon. Hindi ka nandito sa church upang makipag-chismis. Hindi ka napunta sa church upang kumuha ng mga chismis. You are here to worship God. You are here to praise God.
But you have to prepare yourself. Bago ka mananalangin, check. Alam mo, bago ako pumunta sa traffic, chine-check ko muna yung makina ng sakyan. Chine-check ko muna yung oil, chine-check ko yung hangin, chine-check ko yung estado ng sasakyan ko. Why? Para pagdating ko dun sa pag-i-examine, confident ka na malinis, maganda, at deserve mo na magkaroon ka ulit ng sticker. Sasakyan lang yan, pero conscious tayo masyado. Ayaw natin ma-fail. Kayo mga nagle-learning ng driving. Huwag kayo mag-take ng driving school or driving exam kung hindi ka confident. Huwag natin sabihin na God will provide wisdom. Of course, tinitingnan din natin. Do your part. Sasakyan lang yun. What more kayo? Kapag wala na si Brother Henry next month, walang transport, wala na rin. Yun ba yung faith? Yung faith mo na kay Brother Henry, kung hindi ka sinunod ni Brother Henry, wala kang daw sa umawain. Is that excuse? Kasi pag minsan hindi tayo sensitive Hindi tayo sensitive sa mga nangyayari sa atin. Lagi natin sinisisi ang Diyos. Lagi natin sinisisi ang bawat tao na kapaligid sa atin. Come on! Tignan mo muna yung sarili mo. Are you righteous in the sight of God? Pag minsan mahilig tayo magturo Remember, kapag nagtuturo ka, yung 3 mong daliri nakaturo sa'yo at yung isa sa Diyos at isa lang ang tinuturo mo. Wake up, church. Hindi tayo dumarami. Huwag kayong mag-aalala. Huwag kayong mag-aalala. Hindi tayo nagkukulang, Brother Ricky. Sinabi kay Brother Ricky, hindi tayo nagkukulang. Wala kaming tinuro dito sa church na ito na maging abusado kayo. Wala tayong tinuro dito na magkasala kayo. Wala. Kaya kapag naging failure tayo, kapag hindi binigay ni Lord ang minanasa ng puso mo, ask yourself. Ask yourself, naging tapat ka ba sa Diyos? Naging tapat ka ba sa Panginoon? Huwag na natin pahintayin pa na may mamamatay sa iyong buong sambahayan upang magising ka. Huwag mo nang hintayin na may magkakasakit pa. Huwag mo nang hintayin na magkakaroon ng mga problema. Yung kinakatayon mo ngayon. Huwag ka na mag-modify. Ay, hindi, nanalo ako sa problema ko, itong ginawa ko, ganyan-ganyan. Kausapin mo si Lord. Saliksikin mo yung puso. Kung nakikita mo yung kapatid mo, nagkakamali. It's time. So there are certain things na tinatawag na great voice or great sounds without the glory of God. At ito, alalahanin ninyo mga magulang kapatid, please lang, kapag ka nagkakaroon ng mga problema, delubyo ang ating buhay, ang ating pamilya, sit for a while. Isipin natin, what went wrong? And God will give you wisdom. Huwag mong tutuldokan kaagad. Bakit ginawa ng Panginoon to? Bakit hindi na-allow ng Panginoon na matransfer ako sa ganitong trabaho? Bakit hindi na-allow na ma-promote ako? Come on. Hindi ang Diyos ang may problema. Ikaw. Tayo po tumayo. Nakita ko yung mga eye bags ninyo, punong-puno ng mga tears. Huwag na natin patagalin to. Let's shout with a voice of triumph. Pero bago tayo mag-shout, let's check our hearts. Maybe may mga pornography pa kayo sa inyong mga computers. The reason why ang Diyos ay hindi nalulugod.
Maybe may mga hatred pa kayo sa puso ninyo kung bakit ang Diyos hindi nalulugod. Baka every time na pumupunta ka sa Diyos, nakita ko naman si brother, nakita ko naman si sister, nawawalan ka ng gana. Check yourself. May mga reason kung bakit nangyayari yan sa ating mga buhay. It's not by accident. Let's lift our voices. Pag tinataas natin ang ating mga kamay, make sure na malinis ang ating mga kamay. Because God is holy. God is holy. Banal ang Diyos. Brother, hindi ako kayang mabanal. That means you are not ready to give your life to Jesus. If you are not ready to give your life to Jesus, bakit mo tinataas yung kamay mo? Pagtaas ng kamay is an act of surrender! Huwag mong gawin paliguan ng church. Nagagawa ka ng kasalanan. For 6 days, ang Diyos, pag lumapit na sa'yo, papatawarin niya ako. So nandito sa Friday, para ka naliligo. I'm not saying that there's no room for repentance. But what I'm trying to say, kapag nagkakasala ka, sabi ni Lord, sin no more. Sin no more. Sin no more. The reason why tinataas natin mga kamay natin, because we are ready to give our life to Jesus. Na ikaw na mag-control sa akin, Lord. Parang isang kriminal. Alam mo yung mga kriminal? Kapag may pulis, pag helpless ka na, pag you are ready to give your life, na kahit anong mangyari, ikaw na mag-control sa akin, pulis. That means, ito yung sign ng surrender. Pero kapag ka ng pulis, lumalaban ka pa, that means, hindi mo kayang i-surrender. Lalaban ka pa. Church, hindi natin kaya ang takbo ng buhay na ito without God. You cannot. You cannot live without God. You cannot live. Lalo na malapit na tayo sa tribulation, malapit na tayo sa kapigatian, o nararamdaman natin ang kapigatian. You cannot live without Jesus. You cannot live without Him. Huwag ka na magmayabang that you can fabricate, you can modify things para ma-please ang Diyos. No, 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 no. There's no such thing like that. Ang gusto ng Panginoon, give your life to Him. If my people shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn away from their wicked ways, and I will hear from heaven, and I will heal their land. Hanapin mo ang Panginoon, magsisika sa iyong mga kasalanan. Be baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I'm giving assurance, ikaw ay sisigaw with joy of triumph, at ang Diyos ay kasama mo. Amen. Tayo po manalangin. Dahil ang Diyos na makapangyarihan. Mahal ka namin, Panginoon, Lord. Lahat po na nangyayari sa aming mga buhay, Lord Jesus, may purpose po kayo. Lahat po na nangyayari, Panginoon, Lord Jesus, ay may dahilan. You will not allow things, Lord, na mangyayari kung wala po kayong purpose, O God, Lord Jesus. I'm talking to persons, Lord, hallelujah, sa lugar na ito. Dumaranas po sila ng mga pagsubok, Lord. Dumaranas po sila ng ganyang mga problema, Lord Jesus. Lord, tinatanggal po namin si Opni and si Pinis, Panginoon, Lord. Spirit of Opni and Pinis sa aming mga buhay. Get out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Espiritu ng karumal-dumal, espiritu ng pagmamayabang, espiritu ng self-righteousness, espiritu ng fornication, espiritu ng adultery, espiritu, Lord, hallelujah, na hambog, na mataas in the name of Jesus Christ of Nazareth. We declare right now, Lord Jesus, Lord, kung nauuna man sila sa inyong pinangako na nakatayo si Opni at si Pinis sa aming mga buhay, we rebuke them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Malusaw kayo, mamatay kayo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Kung sila ang nagiging dahilan, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Kung sila ang nagiging dahilan, Lord, mga fornicators, oh Lord, sa aming sambahayan, mga adulterers sa aming sambahayan, Lord, hallelujah, Lord, we rebuke the spirit
In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord Jesus. Lord, ipakita mo sa amin, Lord. Open our eyes, O Lord Jesus, spiritually, Lord. Ipakita mo sa amin, Panginoon, Lord Jesus, ang magandang plano mo sa aming mga buhay, Lord. We declare, O God, Lord, the next time na meron kami great boys in this church, Lord. Great boys with great God. Great boys with a great Hallelujah! God. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus! Let's lift our voices right now. Hallelujah! Hallelujah! Yes, O Lord. Lord Jesus! Hallelujah! Let's walk with righteousness. Sa harapan ng Panginoon. Let's walk with humility. Let's walk in the will of God. Let's walk in the presence of God. Amen. Let's walk in the presence of God, church. Hallelujah! Hallelujah. Ayaw ni Lord ang mga hypocrite. Ayaw ni Lord ang mga hypocrite. Ayaw ni Lord ang mga hypocrite. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, O Lord Jesus. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Yaman po na rinig natin ang salita ng Panginoon Jesus. at patuloy na nangusap ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tapat po ang pangako ng